Hello mga kaguro, kumusta na po? Panibagong taon na naman po at sa pagbubukas ng bagong taon ay mayroon na naman tayong mga panibagong benepisyo na matatanggap ng mga kawani ng gobyerno. Lalo na tayong mga guro na nasa pampublikong paaralan. Sa ating listahan ay mayroon tayong 6 na mga benepisyong pag-uusapan. Pero bago yan, akin muna kayong inaanyayaan na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po at pakifollow na rin ang ating Facebook page. Saan ko ba yan mga kaguro? Marami pong salamat. Una sa ating listahan ay ang salary increase na matatanggap na natin ngayong simula ng taon. Kung matatandaan kasi na naglabas nga si Pangulong Bongbong Marcos ng Executive Order No. 64 na kung saan pinahintulutan nito ang pagkakaroon ng salary increase ng mga government workers na nagsimula nitong nakaraang taon hanggang sa taong 2028. Ang salary increase ay hinati sa 4 na tranches at ngayong 2025 nga ay ang implementasyon ng ikalawang tranche na kung saan ay makakatanggap ulit tayo ng 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos para sa Teacher 1 hanggang sa Master Teacher 1. Hindi pa po kasama dito yung mababawa sa atin na tax. Pangalawa sa ating listahan ay ang medical allowance na matatanggap na natin simula ngayong 2024. Ito ay nagkakahalaga sa 7,000 pesos. Ito ay ayon na rin sa inilabas na kaparehong Executive Order No. 64 noong nakaraang taon at ang Budget Circular No. 2024-6. Ito ay ang rules and regulations on the grant of medical allowance to civilian government personnel. Ayon pa sa rules and regulations na ito na ang 7,000 pesos na medical allowance ay maaaring makuha ng cash na kung saan ikaw mismo ang bibili ng Ichimo type product na para sa iyo. Ang nasamig medical allowance na ito ay matatanggap na natin taon-taon. Pangatlo sa ating listahan ay ang teaching supplies allowance o tinatawag din nating CHOC allowance noon. Mula sa 5,000 pesos na natanggap natin noong nakaraang taon, ito ay magiging 10,000 pesos na. Ito ay ayon na rin sa batas na nilagdaan ng ating Pangulo. Ito ay ang Republic Act No. 11997. Ito naman ay matatanggap natin sa pagbubukas ng panibagong school year na posibleng sa darating na buwan ng Hunyo. Pangapat sa ating listahan ay ang personal accident insurance na ipinangako ng GSIS para sa ating mga guro sa tulong na rin ng ating dating sekretary Sara Duterte. Ang personal accident insurance na ito ay naglalayong matulungan ang mga guro bukod sa serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth para maibsan man lang ang kanilang babayarin sa ospital at mga gamot. Ayon na rin sa polisiya ng GSIS na nakahanda ang ahensya na magbigay ng hanggang sa 30,000 pesos para sa medical reimbursement na kung halimbawa ang isang guro ay madisgrasya at hanggang sa 100,000 pesos na kung halimbawa ang isang guro ay mamatay sa isang aksidente. Panglima sa ating listahan ay ang pagtaas na rin ng matatanggap nating mid-year at year-end bonus. Ito ay bunsod na rin ng pagtaas ng ating buwan ng sahod. So expected na din po na tataas din yung ating magiging mid-year and year-end bonus. Kasama na din dito yung pagtaas na rin ng ating PBB 2022 na kung halimbawa ang ating ahensya ay makakapasa sa performance rating na nakaset sa guidelines ng PBB Secretariat. Dahil kung matatandaan na noong 2022 ay nagkaroon din tayo ng salary increase. So kung makakapasa tayo sa guidelines ng PBB Secretariat, tiyak na may increase din tayo sa matatanggap nating PBB 2022. Pang-anim sa ating listahan ay ang pagtaas na din ng honoraria para sa mga guro na magsisilbing poll workers sa darating na eleksyon. Kung matatandaan na nagpahayag na din mismo ang COMELEC na plano nilang taasan ang magiging honorarium ng mga guro mula sa 9,000 hanggang sa 11,000 pesos. At ang traveling allowance nito mula 1,000 pesos hanggang sa 2,000 pesos. Ito ay bunsod na rin sa panawagan ng DepEd at ng Senado na taasan na magiging honorarium ng mga guro na magsisilbing mga poll workers sa darating na eleksyon. Ayan mga kaguro, ang 6 na mga dagdag benepisyo na matatanggap natin simula ngayong taon. Kaya umantabay lamang po para sa mga susunod nating mga update. Salamat po sa panunood.